Welcome po ulit sa kusina nila Nelson. Panibagong menu na naman nga ang ating matutunghayan na iluluto niya for today's ulam. Kung napansin nyo po sa unang video pala, may pinakita tayong pata. Yung tuhod ng baboy na chinap-chop na at nilaga na. Merong pechay, merong talong, merong puso ng saging, merong giniling na powdered na bigas, merong dinurog na mani na hinalo na sa peanut butter at nilagyan na rin ng tubig, sitaw at pinigang magic atsuete. And meron ding bagoong. Yan po ang igigisa ngayon ni Nanay Penny. Ang lulutuin po nila ay walang iba kundi ang paborito kong kare-kare ala Nelson. Wow! Makikita niyo po sa video na nagbubusa pala ng bawang si Ninang Penny para ilagay niya dun sa bagoong. Kung tayo po ginigisa natin yung bagoong, si Ninang Penny pinapakuluan niya muna sa suka at saka pinipiga. And then saka po siya magbubusa ng bawang para panghalo niya sa ibabaw. Pagkahalo ng bawang, isusunod naman niyang ilagay yung bagoong na piniga niya kanina. Napakuluan na po niya yan sa suka kanina. And then pagkapiga niya, ayan naman yung susunod, ibubusa niya sa mantika na pinagbusahan ng bawang. Puro busa. Ito pala ang sikreto ni Ninang Penny kung paano sumasarap ang kanyang bagoong. Ang tagal na po namin nakakatikim ng bagoong dito, lalo pag maraming bunga yung mangga nila. Napakasarap. At lalo na syempre kung sa kare-kare mo isasawsaw yung bagoong na yan. Ayan pala ang sikreto. Pinipiga pala sa suka kapag napakuluan na. At yan po, nilalagyan po ng kalahating kilong asukal. Char. Tinansya lang po niya kung gaano kadami nilagay niya. Depende po kasi sa dami ng bagoong yon. Then syempre titikman niya kung okay na ba yung tamis. Pero sakto lang naman po ang tamis niya. Maalat kasi yung bagoong. Diba ang dami na nating kwento. Nasa bagoong pa lang tayo. Wala pa tayo sa main menu. Alam ko na ngayon ang sikreto mo, Ninang Penny, kung paano mapasarap ang bagoong. Walang lihim na hindi nabubunyag. Tandaan mo yan. So pagkaluto nga ng ating bagoong ay si Nelson na ang nag-take over. Siya na po ang maghahango. Ang una po niyang gagawin after hanguin ay ilaga po ang sitaw. Diba kakaiba rin ang pagluluto nila ng kare-kare. Nilalaga muna nila yung mga gulay. Pero yung paglaga po nila half cook lang yan. Para daw hindi masyadong malabog at hindi masyadong madurog ang gulay. Masarap pa rin kapag hahanguin na. Yan. After isang kulo lang yan, hinango na niya. Half cook nga lang, di ba? Sumunod po sa sitaw ay ang puso ng saging. Yan naman po ang ilalaga niya. Ito po ang pinaka-paborito kong gulay kapag sa kare-kare. Puso ng saging. Dahil ang puso ko po ay parang bunga ng saging. Minsan matigas, madalas malambot. Charot! Kala nyo talong ang paborito ko? No, no, no. Back to kare-kare. After pong laga ng talong at ng puso ng saging, hahanguin niya din. Half cook lang din po iyan. Next gulay na ilalaga ay pechay. Ang pechay saglit na saglit lang din. Pag parang konting steam lang yan at hahanguin na din. Ang next step po ay isalin yung pinagpakuluan kanina ng pata. Pangalawang pakulo yan, yung unang pakulo tinapon nila. Yung pangalawang pakulo, yan po ang magsisilbing sabaw. Nilagay niya sa kawali para pakuluan. Susunod po ay ilalagay na niya yung piniga kaninang magic atsuete para magkulay orange. At mukhang kare-kare talaga ang ating kare-kare. Haluin lang pong mabuti after mo lagay yung atsuete para magkapantay-pantay yung kulay ng sabaw and then pakuluin. After po niyang pakuluin ay ilalagay na po natin yung kaninang pinalambutang pata ng tuhod ng baboy. After pong ihulog yan, tinimplahan niya ng asin. Kanina hindi ko na video. Tinimplahan niya rin ng konting betchin para pampalasa. Pag kumulo na nga po yan, ang susunod pong ilalagay yung pinagsama niya kaninang peanut butter at peanuts. Pinaghalo na po niya. Dinurog na niya para isasali na lang. So, ayan po. Haluin pong mabuti para po mag-mix yung mga peanut butter dun sa sabaw para hindi siya mabuo-buo. Diba? Kakaiba talaga yung luto dyan. Pero masarap yan. Madalas ako makatikim ng kare-kare dyan. Kapag po nakita nyo na durog na at wala nang buo-buong peanut butter, ilagay na po natin yung giniling na bigas. Powdered bigas para pampalapot sa ating sabaw. Ayan po at haluin po ulit. Naaamoy ko na ang bango. Amoy na amoy yung peanut butter. Ginusak ah.
after 3 minutes po ay luto na ang ating kare-kare. Kaya ilalagay na po niya yung mga gulay na nilagay niya kanina. Itambog lang po yung sabay-sabay. Ihalo lang dyan. Hindi naman yan malalabog na kasi hindi na siya papalambutin, hindi na siya papakuluin. Hininaan na nga niya yung kalan dyan eh. Alam ba nito si Jero na? Yeah, siya. Ilo ka ko siya? Oh, laki na ulit. Teka, narinig tayo siya. May itinat ka sa kailangan pa dire-diretso para makapasok ka bukas. O, nadinig ka nito. Harap? No! Todo naman. Anong pechay? So, kahapon kayo natuloy alam. Eh, tika ko. Wala, si Ophelia. Malis eh. Finally, luto na po ang ating kare-kare ala Nelson. Yes! At kami po ay kakain na. Kain tayo mga mare. Nang nasa bahay na nga po ako, ay tumatawag ulit si Nelson. Nakalimutan ko daw ang aking Sharon. Kaya pinakuha ko ulit kay Domeng Su. Ngiti-ngiti naman sa camera tong si Kuya Domeng ko. Abay, nagpakyut pa nga bago umalis. So, yun nga po. Binidyo siya hanggang pagsakay ng tricycle at baka kung saan tricycle niya ilagay yung ulam. Char. Kita niyo naman at napakabilis ng transformation. Nandito na siya sa amin. Siyempre, itong Sharon ay shinare naman natin sa ating mga ati para makatikim naman sila. Share the blessings, ika nga. Thank you po, Doc Nelson, sa kare-kare. Sa uulitin. Thank you, Doc Nelson. Yun lamang po for today's ganap. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Bye-bye.